Nagsisimula ang kwento kay Desai, isang lalaki na naglalakad kasama ang kanyang partner sa tabi ng ilog. Napagdesisyonan nilang wakasan ang kanilang mga buhay sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog, umaasang mananatili silang magkasama magpakailanman. Ngunit bago pa man sila makatalon, bigla silang nasagasaan ng truck con. Nagising si Desai sa loob ng isang simbahan, iniisip na patay na siya at nasa kabilang buhay na. Doon niya nakilala ang isang babae na nagngangalang Annette na agad nagsabi sa kanya na buhay pa siya. Nagtaka si Desai kung sino siya, kaya ipinaliwanag ni Annette na siya ang gag-abay sa kanya at napunta siya sa ibang mundo dahil napili siyang maging bayani na magliligtas sa lahat. Doon napagtanto ni Desai na nabigo ang kanilang pagtatangkang magpakamatay. Habang ipapaliwanag pa sana ni Annette ang kanyang misyon, bigla siyang nabigla nang makita ang isang bote ng pampatulog. Nang maunawaan niyang sinusubukan pa ring wakasan ni Desai ang sarili niyang buhay, agad niya itong ginamo. Ngunit sinabi ni Desai na huwag na siyang pakialaman dahil ang gusto lang niya ay isang lugar kung saan maaari siyang mamatay. Muli niyang nilunok ang mga pills at hindi maintindihan ni Annette kung bakit gusto niyang mamatay kahit napili na siyang iligtas ang mundo. Sinabi ni Desai na hindi naman niya hiniling na mapili. Ipinaliwanag ni Annette na si Truckcon ay isang otherworldly selection truck na pumipili ng mga taong dadalhin sa ibang mundo. Marami raw tao ang hindi masaya sa kanilang buhay at tanging ang mga masagasaan ni Truckcon ang nabibigyan ng pagkakataong magsimulang muli. Dahil dumating ang truck para kay Desai. Malinaw raw na hindi siya masaya sa dati niyang buhay, ngunit ngayon ay may pagkakataon na siyang magsimula ng panibago. Biglang inagaw ni Desai ang staff ni Annette at galit niyang sinabi na sinira ng Truckcon ang pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Hindi raw karapatan ni Annette na husgahan kung masaya ang isang tao o hindi. Sinindihan niya ang kanyang sigarilyo at hindi makapaniwala si Annette sa kanyang naririnig dahil iniligtas raw siya mula sa isang miserable at suicidal na buhay pero hindi pa rin siya masaya. Inisip ni Annette na magbabago ang isip niya kapag nakita ang kanyang stats dahil lahat ng dinadala sa mundong iyon ay binibigyan ng superhuman powers. Ngunit laking gulat niya nang makita kung gaano kaina si Desai. Pula rin ang kulay ng kanyang stat screen at kahit ginamo na siya ay poison pa rin. Hindi ito maunawaan ni Annette kaya sinubukan niyang hanapin kung may espesyal na skill si Desai, ngunit wala siyang makita. Habang palis na si Desai, pinigilan siya ni Annette at sinabing baka nagkamali ang mundo dahil wala siyang kakayahang mabuhay doon. Ngumiti si Desai at sinabing iyan ang kwento ng kanyang buhay at kahit saan siya mapunta ay palagi siyang isang talunan. Nakiusap si Annette na manatili muna siya dahil sa kalagayan niya ay tiyak na mapapatay siya ng mga halimaw, ngunit wala itong epekto kay Desai dahil ang hinahanap lang niya ay isang lugar kung saan maaari siyang mamatay. Naalala ni Annette kung gaano siya kasabik noon na gabayan ng mga taong galing sa ibang mundo, ngunit nang makita niya ang pagiging makasarili ng karamihan ay nawala ang sigla niya, at doon niya napagtantong iba si Desai. Bago siya tuluyang umalis, hiniling ni Annette na pumili muna siya ng propesyon. Ngunit sinabi ni Desai na isa na siyang manunulat mula pa nang siya ay isinilang. Habang papalayo si Desai, napaluhod si Annette at namula ang kanyang mukha dahil sa pakiramdam niya ay siya ang lalaking matagal na niyang hinihintay. Sa kanyang paglalakad, nakakita si Desai ng isang karatula ngunit hindi niya maintindihan ang nakasulat at naisip niyang wala talagang tsansa na makahanap siya ng isang kafe sa mundong iyon. Patuloy niyang naririnig ang boses ng system na nagsasabi ng progreso niya, pero sa halip na ma-motivate, pakiramdam niya ay mas lalo siyang papalapit sa kamatayan. Napansin niya ang isang babaeng nagngangalang Tama na bihag ng isang monster tree, ngunit sa halip na tulungan ito, naisip niya kung gaano kaganda ang mga babaeng namamatay at tinanong pa niya si Tama kung pwede ba niyang gawing paksa ng nobela ang pagkamatay nito. Nakiusap si Tama na iligtas siya, kaya sinubukan niyang tumalon papunta sa kanya, ngunit hindi siya umabot at siya mismo ay nahuli rin ng monster tree. Ipinaliwanag ni Tama na may suction skill ang puno na sumisipsip ng life force ng mga bihag nito, kaya ilang minuto na lang ay mamamatay na sila. Sa halip na matakot, natuwa siya at tinanong pa si Tama kung excited ba itong mamatay. Bigla na lang nabulok ang monster tree at sila ay nakalaya, ngunit nadismaya siya dahil nabigo na naman siyang mamatay. Ipinaliwanag ng system na napatay ang puno dahil sa lason niya, at doon naintindihan ni Tama na ang sinipsip ng puno ay ang lason sa kanyang katawan, hindi ang kanyang life force. Sinabi niya kay Tama na sinusubukan talaga niyang mamatay at nadismaya siyang nabuhay na naman siya. Samantala, masaya si Tama dahil buhay pa siya at inimbitahan niya siya sa kanilang lugar bilang pasasalamat sa pagliligtas ng kanyang buhay. Naalala niya ang partner niyang si Saki na kasama niyang nagtangkang mamatay sa dati niyang buhay. At naisip niya kung napunta rin ba ito sa mundong iyon. Sinubukan ni Tama na magpakilala, ngunit paulit-ulit niyang binabanggit si Saki, at natuwa siya dahil may dahilan na siyang mabuhay, ang hanapin si Saki upang sabay silang mamatay muli.
Samantala, nagdarasal si Annette para sa kaligtasan ni Desai at umaasang muli silang magkikita, at bigla nga siyang bumalik. Tumakbo si Annette papunta sa kanya ngunit nagulat siya nang makita si Tama na kasama niya. Tinanong niya si Annette kung kilala nito si Saki, dahilan upang matarante si Annette at isipin na may iba na siyang babae. Nagpa siya si Annette na sumama sa kanila at nang subukan ni Tama na hawakan ang kamay ni Desai, agad itong pinalo ni Annette. Nagtaka si Tama kung bakit sumama si Annette. At nang makita niya ang itsura nito, napagtanto niyang may nararamdaman ito para kay Desai, kaya siya ay namula. Ipinaliwanag ni Annette na gusto lang niyang protektahan si Desai dahil siya ang pinakamahinang otherworlder. Nagulat si Tama nang malaman na galing siya sa ibang mundo at inakala nitong iyon ang dahilan kung bakit siya malakas, ngunit alam ni Annette na hindi iyon totoo dahil alam niyang mahina siya. Nagsimula silang magtalo at nang banggitin ni Tama na iniligtas niya ang buhay nito. Nagselo si Annette at inisip na malapit na sila sa isa't isa. Nakakita si Desai ng kabaong at nagpa siya siyang magpahinga roon, sinabihan silang gisingin na lang siya pagdating sa bayan, sa kanya isinara ang kabaong. Nagalit si Tama dahil mali ang itinawag niya sa pangalan nito. Sinimulan nilang hilahin ang kabaong at lalo pang nagalit si Tama kaya sinigawan niya si Desai na maglakad na lang mag-isa. Dahil walang sagot, inakala ni Tama na patay na siya, ngunit sinabi ni Annette na nagpapahinga lang siya. Nang makarating sila sa lungsod, iminungkahi ni Annette na makipagkita muna sila sa hari, kaya nagtungo sila sa kastilyo at doon nila nakilala si King Thomas at ang anak nitong si Charlotte. Inalok sila ng hari na manatili sa kastilyo kapalit ng pagbabahagi ng mga kwento mula sa kanilang paglalakbay. Naisip ng hari kung may masasayang alaala bang maibabahagi si Desai, ngunit nang magsimula itong magkwento tungkol sa pakiramdam ng matulog sa loob ng kabaong, inakala ng hari na siya ay tinatakot. Agad na inilihis ni Annette ang usapan sa pamamagitan ng pagpuri sa ganda ni Charlotte at doon ibinunyag ni Thomas na ikakasal na ito sa lalong madaling panahon. Ipinatawag niya ang dalawang lalaki na sina Gomez at Otto at ipinaliwanag na dahil sa impluensya ng Dark Lord ay mas naging aktibo ang mga halimaw. At dahil sa kanyang katandaan ay hindi na niya kayang pangasiwaan ang lahat. Kaya isa sa dalawang iyon ang mapapangasawa ni Charlotte at magiging susunod na hari. Ngunit sinabi rin niyang hindi pa rin pumipili si Charlotte kaya tinanong niya sina Desai at ang iba kung sino ang mas karapat-dapat maging asawa nito. Ngunit sinabi ni Desai na hindi nila dapat panghimasukan ng isang napakahalagang desisyon at diretsahan niyang sinabi na hindi karapat-dapat maging hari si Thomas bago siya tuluyang umalis. Humingi ng paumanhin sina Annette at Tama para sa asal ni Desai at ipinaliwanag na siya ay galing sa ibang mundo. Kinagabihan, nagising si Annette at napansin niyang hirap matulog si Desai, at inamin nito na hindi siya kailanman nakakatulog ng maayos. Nagtanong si Annette kung sino si Saki, ngunit bago pa siya makasagot ay nakita niya si Thomas na natutulog sa parehong kama, dahilan upang magsimula silang magtalo. Umalis si Desai sa silid at nakasalubong si Charlotte na nakatanaw sa lawa. At sinabi niya na napakaganda nito kaya gusto niyang malunod doon. Nagulat si Charlotte sa sobrang lungkot niya at sa kagustuhan nitong mamatay, ngunit pakiramdam ni Desai ay mas mabigat ang pinapasan ni Charlotte. Ipinaliwanag ni Charlotte na hindi niya alam kung sino ang pipiliin niyang mapapangasawa dahil si Gomez ay isang maasahang sundalo na pinagkakatiwalaan ng kanyang ama dahil sa lakas nito, habang si Otto naman ay kaibigan niya mula pagkabata na palaging nagpapasaya sa kanya kapag siya ay nalulungkot. Napagtanto ni Desai na kabaligtaran niya si Charlotte dahil iniisip nito ang kapakanan ng kanyang ama, samantalang siya ay puro problema lamang ang naidulot sa kanyang pamilya, at wala rin siyang kailanman tinanong kung paano ba niya dapat ipamuhay ang kanyang buhay. Kinabukasan, ipinatawag ni Thomas sina Desai at ang iba upang magsilbing saksi sa pagpili ni Charlotte ng kanyang mapapangasawa, ngunit nagulat ang lahat nang sabihin ni Charlotte na gusto niyang mamatay kasama si Desai. Ipinaliwanag niya na matapos ang kanilang pag-uusap ay napagtanto niyang palaging mabait si Otto dahil gusto lang nitong may makinig sa kanyang mga kanta at hindi dahil tunay siyang nagmamalasakit sa kanya. Sinabi rin niyang hindi niya kayang pakasalan si Gomez dahil mabaho ito. Pinagsabihan siya ni Thomas na mag-isip ng mabuti at pumili ng isa sa dalawa, ngunit tinawag niya itong isang hanggal at sinabing hindi naman talaga niya gustong magpakasal at si Desai lamang ang nagmalasakit sa kanyang damdamin. Biglang nag-transform si Gomez bilang isang halimaw at inihayag na ang kanyang misyon ay maging hari at ialay ang kaharian sa Dark Lord. Inakala niyang nakita ni Charlotte ang kanyang pagbabalat kayo, ngunit sinabi nitong sinabi lamang niya na mabaho ito dahil iyon ang totoo. Plano niyang patayin ang lahat at sumugod ang mga sundalo, ngunit pinasabog lamang niya ang mga ito. Nawala ng malay si Annette matapos marinig ang sinabi ni Charlotte tungkol kay Desai, at kahit anong gising ang gawin ni Tama ay hindi ito magising. Napagtanto ni Tama na nasa panganib sila kaya tumalon siya palayo dala si Annette at sinalakay si Gomez.
Kumanta si Otto at inakala ni Tama na pinapalakas siya nito, ngunit walang nangyari at napagtanto niyang gusto lang nitong itanghal ang bagong kanta nito. Sumugod si Gomez patungo sa kanya at sinubukan niya itong pigilan, ngunit tinamaan pa rin siya. Hahato na sana si Gomez para tapusin siya nang biglang sumingit si Desai at sinabi na gusto niyang patayin sila ni Gomez, kasama si Charlotte. Tinanggap ni Gomez ang hiling at sumugod sa kanila, ngunit umiyak si Charlotte at sinabing ayaw niyang mamatay dahil gusto niyang protektahan ang kaharian, kaya itinulak siya ni Desai palayo. Handa nang durugin ni Gomez si Desai, ngunit biglang nag-summon si Annette ng barrier para protektahan siya. Sinubukan ni Gomez na basagin ang harang pero nabali ang kanyang mga sungay at sinamantala iyon ni Tama upang atakihin siya gamit ang lahat ng lakas niya, dahilan upang mapalipad si Gomez palabas ng kastilyo at tuluyang mahulog sa lawa. Pagkatapos ng laban, humingi ng tawad si Thomas kay Charlotte dahil hindi niya kailanman inisip ang kanyang damdamin at si Charlotte ang naging bagong reyna ng kaharian. Ipinagpatuloy ni Desai ang kanilang paglalakbay habang nag-aalala sina Annette at Tama kung magiging maayos ba si Charlotte, ngunit para kay Desai ay wala nang dapat ipag-alala dahil sariling desisyon ni Charlotte ang kanyang pinili. Naisip niya na maganda ang mga babaeng namamatay, ngunit hinahangaan din niya ang mga babaeng kayang tumayo sa sarili nilang mga paa. Nagutom si Tama kaya iminungkahi ni Annette na magpahinga muna sila at lumabas si Desai mula sa kanyang kabaong upang tanungin kung oras na ba ng pagkain. Inalok siya ni Annette ng tinapay, ngunit mas gusto niya ang pinakuloang tokwa, kaya nagpa siya si Annette na humanap nito sa susunod na bayan. Nagtanong si Tama kung gaano pa katagal bago sila makarating sa kanyang tahanan, at sinabi ni Annette na ilang araw na lang yon, ngunit kailangan muna nilang huminto sa Zeden Temple. Ipinaliwanag niya na ang mga taong galing sa ibang mundo ay dumarating sa isa sa 4 na templo at mula roon ay humaharap sa Dark Lord, ngunit hindi iyon ang pakay ni Desai dahil ang layunin niya ay hanapin si Saki. Naging panatag si Annette nang marinig na hindi niya balak labanan ng Dark Lord dahil ayaw niyang ilagay ni Desai ang sarili niya sa panganib, kaya tinukso siya ni Tama at sinabing mukhang mahal na mahal niya ito. Namula si Annette at ipinaliwanag na gusto lang niyang tulungan si Desai dahil siya ang nagbigay liwanag sa kanya noong nawala na siya ng pag-asa sa kanyang tungkulin. Ngunit naisip ni Tama kung ano ang mangyayari kapag si Saki ay tunay na kasintahan ni Desai, at napaiyak siya habang sinasabing gusto niyang makasiguro. Nag-alala si Tama kung papayagan ba siya ng templo na pumasok dahil iniwan niya ang kanyang trabaho upang sumama kay Desai, ngunit ibinunyag ni Annette na kaibigan niya ang punong pari at ipinadala niya ang kanyang resignation letter sa pamamagitan ng kanyang familiar. Doon napansin ni Tama na ang familiar ni Annette ay isang maliit na halimaw na kinakagat ang ulo ni Desai, kaya pinagalitan niya ito dahil palagi itong nagdadala ng problema. Nagulat siya nang iluwa nito ang resignation letter. At nagalit siya nang mapagtantong hindi pala nito naihatid ang liham. Pinakalma sila ni Desai at pinangalanan ng halimaw na Melo bago siya bumalik sa loob ng kabaong. Bigla silang nagulat nang may lumitaw na dragon sa kanilang harapan. Dumating ang isang babaeng nagngangalang Wardelia at hindi sila makapaniwala nang paamuhin niya ang dragon, ngunit pinaalis niya sila dahil marami pang halimaw sa paligid. Tiningnan niya ang kabaong at inakalang may nasawi na sa grupo, ngunit lumabas si Desai at sinabi ni Annette na isa siyang kakaibang tao mula sa ibang mundo. Nagalit si Wardelia at sinabi niyang papatayin niya ang lahat ng Otherworlders, sa kanya sila inatake gamit ang dark magic. Sinubukan ni Annette na harangin ito gamit ang barrier. Ngunit masyadong malakas ang atake at nabasag ang kanyang depensa. Napansin niya ang marka sa leeg ni Wardelia at doon niya napagtantong ito ang Dark Lord, at sobrang lakas nito kaya hindi man lang sila makagalaw. Muli na sana itong aatake, ngunit sinabi ni Desai na huwag nang idamay ang iba at handa na siyang mamatay. Sinaksak siya ni Wardelia at inakalang patay na siya, kaya tumalikod na ito at naglakad palayo, ngunit biglang tumayo si Desai at sinabi na nararamdaman niya ang galit sa kanyang kalooban at naiintindihan niya kung ano ang kanyang nararamdaman. Nagtataka siya kung bakit ganoon ang nararamdaman nito, ngunit biglang natakot si Wardelia at mabilis na lumipad palayo sakay ng kanyang dragon. Halos hindi makaligtas sina Desai at ang iba, at si Melo ang humila sa kanila patungo sa templo kung saan sinabi ni Annette kay Priestess Isha na unahin muna ang paggagamot kay Desai. Kinabukasan, tuluyan ng gumaling si Desai, ngunit nagulat si Tama nang makita siyang umiinom ng lason dahil pakiramdam niya ay masyado siyang gumaling. Sinabi ni Isha kay Annette na nagulat siya nang marinig na nagbitiw ito sa trabaho. Ngunit nakahinga rin siya ng maluwag dahil pakiramdam niya ay masyadong dalisay si Annette para sa ganoong tungkulin. Nagtaka si Isha kung bakit kasama niya ang isang Otherworlder, at pinaalalahanan siya na mas asama ang mga iyon dahil binibigyan sila ng kapangyarihan para labanan ang Dark Lord, ngunit nauuwi lamang sa pansariling interes ang paggamit nila nito. Biglang lumitaw ang isang Otherworlder na nagngangalang Quattro at ipinagyabang na may kakayahan siyang lumikha ng walang limitasyong pera, ngunit agad siyang pinalayas ni Isha.
Sinabi niya na lahat ng Otherworlder ay katulad ni Quattro, ngunit naniniwala si Annette na iba si Desai kaya sinubukan siyang pigilan ni Isha sa pagpapatuloy ng paglalakbay kasama niya. Bigla silang pinutol ni Desai at sinabi na kailangan niya ng pera para bumili ng gamot kaya binigyan siya ni Annette ng ginto, ngunit inisip ni Isha na tuluyan na siyang nasira nito. Tinanong ni Isha kung ano ang kapangyarihan ni Desai at ipinaliwanag ni Annette na wala siyang kahit ano, ngunit hinarap pa rin nito ang Dark Lord upang protektahan sila. Nabigla si Isha at sinabi na natalo na ang Dark Lord 7 araw na ang nakalipas. Ipinaalam ni Annette kay tama ang nangyari at natuwa siya dahil patay na ang Dark Lord. Ngunit nagtataka siya kung sino talaga si Wardelia. Nabanggit niya na 7 araw na rin mula nang dumating si Desai sa mundong iyon at nalito siya dahil kung patay na ang Dark Lord, wala nang dahilan para mag-summon pa ng isa pang Otherworlder. Nalugmok si Desai dahil hindi siya makapagsulat tungkol sa kanyang mga karanasan mula nang magsimula ang bago niyang buhay. Nagtaka si Annette kung ano ang isinulat niya tungkol sa unang pagkikita nila, ngunit inamin niyang wala siyang isinulat kahit ano tungkol sa kanya. Dahilan upang umiyak si Annette. Gusto ni Desai na muling maramdaman ang kakaibang emosyon na naramdaman niya kay Wardelia, kaya nagpa siya si Annette na samahan siyang mamili. Binilhan niya siya ng napakalaking armor dahil maaari silang salakayin anumang oras at pinakiusapan siyang manatili muna habang bibilhin niya ang iba pang kakailanganin nila. Nakita siya ni Isha at sinabihang tigilan na ang paglalakbay kasama si Annette dahil magiging miserable lamang ito sa kanya, ngunit sinabi ni Desai na desisyon ni Annette kung gusto niyang sumama o hindi. Isang Otherworlder na nagngangalang Suzuki ang naghayag sa buong bayan na tuluyan ng natalo ang Dark Lord, at dahil inilagay umano ng mga Otherworlder ang kanilang buhay sa panganib. Sila na raw ang mamumuno sa mga tao. Walang sumuporta sa ideya at isinumbong ni Quattro kay Suzuki ang ginawa ni Annette sa kanya kaya nagalit ito. Hinaplos ni Suzuki ang ulo ni Annette at agad itong lumuhad, dahilan upang magtaka si Tama kung ano ang nangyari. Ibinunyag ni Quattro na kahit sinong haplasan ni Suzuki ay nagiging alipin niya, kaya sinigawan siya ni Tama na ibalik sa dati si Annette, ngunit pati siya ay ginawa ring alipin. Sinabi ni Isha na hindi papayag ang bayan na pamunuan sila. Kaya inutusan ni Suzuki ang kanyang mga lobo na patayin ang lahat at balak niyang magtayo ng bagong kaharian matapos wasakin ang lahat. Sinilaban ng mga lobo ang bayan at inatake ni Tama si Desai, ngunit naprotektahan siya ng armor na binili ni Annette. Sa wakas ay nabasag ni Tama ang armor, ngunit tinamaan siya ng piraso nito at nawalan ng malay, kaya inilagay siya ni Desai sa loob ng isang bar ice upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Lumipad si Isha patungo kay Desai at sinabi sa kanya na likas na makasarili ang mga Otherworlder. Inihayag ni Isha na mahina lamang si Suzuki noong unang dumating siya sa mundong iyon, ngunit dahil sa kapangyarihang nakuha niya ay naging sikim siya. Nagtaka si Desai kung nasaan sila at sinabi ni Isha na nasa simbahan si Suzuki, kaya nagpa siya siyang pumunta roon. Hindi naniniwala si Isha na kakayanin ni Desai si Suzuki mag-isa kaya sumunod siya. Pagdating nila sa simbahan, inilabas ni Desai ang isang bote ng lason at nakahinga ng kaunti si Isha sa pag-aakalang may plano siya, ngunit laking gulat niya nang inumin ni Desai ang lason. Inisip ni Isha na pwede silang umatake mula sa likuran at gulatin si Suzuki, ngunit dumaan si Desai sa mismong pintuan sa harap. Sinabi niya kay Suzuki na gusto niyang gawing nobela ang kanyang kwento, kaya inakala ni Suzuki na isusulat niya kung paano niya sasakupin ang mundo. Ngunit nilinaw ni Desai na ang gusto niyang isulat ay kung paano nagkaroon si Suzuki ng kapangyarihang hindi niya karapat-dapat at kung paano siya nilamon ng kasakiman. Inutusan ni Suzuki ang kanyang mga lobo na salakayin si Desai, ngunit patuloy lamang itong nagsusulat sa kanyang libro na tila walang pakialam, kaya sinubukan siyang iligtas ni Isha. Ginamit niya ang kanyang mahika upang pasabugin ang mga lobo, ngunit napaligiran siya at pinaputukan ng mga fireball si Desai. Ginamit ni Melo ang helmet nito upang protektahan siya at ibinalik ang mga atake pabalik kay Suzuki. Inutusan ni Suzuki ang pinakamalaki niyang lobo na umatake, at nang pagatin nito si Desai ay inakala niyang tapos na ang laban, ngunit bigla itong nalason at agad na namatay. Nang magpanik si Quattro at tumakbong palayo, sinabi ni Isha na sumuko na siya, ngunit sa halip ay inutusan ni Suzuki si Annette na lumaban. Kinuha ni Annette ang kutsilyo ni Suzuki at inatake si Isha, ngunit ayaw niyang saktan si Annette kaya sinabi niya kay Desai na umatras na sila. Ngunit sinabi ni Desai kay Suzuki na hindi ganoon kaina si Annette gaya ng iniisip niya. Tinawag siya ni Suzuki na isang hanggal at sinabing imposibleng mabasag ang kanyang spell at habang buhay nang magiging alipin si Annette. Lumapit si Desai kay Annette at napagtanto ni Suzuki na pinipigilan nito ang sarili na patayin siya, kaya inutusan niya itong ituloy. Naalala ni Annette kung paano siya naipit sa dati niyang buhay at kung paano siya pinalaya ni Desai, kaya sinaksak niya ang sarili niyang binti at nabasag ang spell ni Suzuki. Inutusan ni Desai si Isha na gamutin siya, at hindi makapaniwala si Suzuki na natalo siya kaya sinubukan niyang wakasan ang sariling buhay.
Ngunit pinigilan siya ni Desai at sinabing hindi pa siya pwedeng mamatay dahil hindi pa tapos ang kanyang nobela. Ipinakita ang nakaraan ni Suzuki kung saan binubuli siya at minsan na rin niyang naisip magpakamatay, ngunit wala siyang lakas ng loob. Hanggang sa masagasaan siya ni Trokkon at nakilala niya si Isha na nagsabing napili siyang bayani upang labanan ng Dark Lord. Nabigla siya sa lakas na ibinigay sa kanya, ngunit nang tratuhin pa rin siya ng mga tao bilang talunan, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang gantihan sila. Sinabi niya kay Desai na hindi makatarungang asahan ng isang taong puro paghihirap lang ang naranasan na iligtas ang isang mundong hindi naman niya kilala matapos bigyan ng ganoong kapangyarihan. Pinasalamatan siya ni Desai sa kanyang kwento dahil natapos niya ang kanyang nobela kahit hindi niya pa rin ito itinuturing na obra maestra. Biglang lumitaw ang isang summoning circle sa ilalim ni Suzuki at sumiklab ang isang haligi ng liwanag. Nang humupa ang alikabok, napagtanto ni Isha na ibinalik ni Desai si Suzuki sa kanyang orihinal na mundo, at sinabi ni Annette na nakakuha si Desai ng isang skill, dahilan upang magtaka si Isha kung ang tunay niyang layunin ay labanan ang mga Otherworlder. Pagkatapos ng lahat ng iyon, nagdala si Isha ng bagong kabaong para kay Desai at nagpasalamat si Annette sa lahat ng tulong na ibinigay niya. Sinabi ni Isha kay Annette na may mahalagang papel si Desai sa mundong iyon at magiging napakahirap ng kanyang paglalakbay, kaya kailangan niya itong suportahan sa lahat ng paraan. Nagtaka si Isha kung magpapatuloy pa rin ba si Suzuki sa dati niyang miserableng buhay, ngunit sinabi ni Desai na nasa kanya kung paano niya isusulat ang sarili niyang kwento. Pagkatapos nito, nagtungo si Isha sa bayan ng Pop kung saan nadatnan niya ang isang pari na nagngangalang Wolf na umiinom. Sinabi ni Wolf na maswerte raw si Isha dahil mga demi-human lang ang nasa lugar niya. Samantalang siya ay araw-araw humaharap sa mga digmaan at hindi niya matiis ang amoy ng mga ito. Pinagsabihan siya ng isa pang pari na si Elton na huwag magsalita ng ganoon, kaya humingi ng paumanhin si Wolf at inamin na si Elton ang kauna-unahang non-elf na naitalaga bilang pari at umabot pa sa ranggong archbishop. Sinabi ni Elton na hindi mahalaga ang lahi ng isang tao dahil may nakita na rin siyang mga elf na hindi kumikilos ayon sa inaasahan, ngunit lalo nitong ikinagalit ni Wolf at hiniling niyang magpalit na lang sila ng nasasakupan dahil palaging tahimik ang lugar ni Elton. Dumating si Cardinal Miller at pinaupo ang lahat. Humingi siya ng paumanhin sa biglaang pagpatawag dahil alam niyang abala ang lahat at hiniling niyang magbigay sila ng ulat tungkol sa kani-kanilang rehiyon. Bago pa man sila magsimula, dumating ng huli ang isang babaeng nagngangalang Arya at humingi ng paumanhin. Binanggit ni Miller na ito ang unang pagpupulong ni Arya bilang kapalit ni Annette at sinabi ni Arya na wala siyang maire-report, ngunit pinaalala ni Miller na si Charlotte ay kakaupo pa lamang sa trono kaya agad siyang humingi ng paumanhin sa kanyang pagkalimot. Binati siya ni Elton at iniulat na maayos ang kalagayan ng kanyang nasasakupan dahil sa awtoridad ng Papa. Sinabi ni Wolf na kinakaya naman niya ang sitwasyon, at binanggit ni Miller na may narinig siyang alitan sa pagitan ng mga dwarf, ngunit ipinaliwanag ni Wolf na palagi naman daw iyong nangyayari. Ikinwento ni Isha ang nangyaring pagwawala ni Suzuki, at sinabi ni Miller na ipinatawag niya ang lahat upang pag-usapan ng tungkol sa mga Otherworlder. Ipinaliwanag niya na dahil natalo na ang Dark Lord, nagpa siya ang Papa na isara ang mga magic circle na nagdurugtong sa kanilang mundo sa iba. Natuwa si Wolf dahil hindi na raw nila kailangang alalahanin ang mga Otherworlder, ngunit ibinunyag ni Miller na ang 7 Otherworlder na tumalo sa Dark Lord ay sinakop na ang kanyang lupain. Nabigla ang lahat sa balitang iyon. Nakatanggap ang Papa ng deklarasyon ng digmaan mula sa kanila, at labis siyang nabahala dahil inakala niyang ang mga Otherworlder ay mga anghel na ipinadala upang iligtas sila, kaya minahal niya ang mga ito ng walang kondisyon, ngunit ngayon ay tinalikuran siya. Ipinaliwanag ni Miller na kailangan nilang harapin ang mga Otherworlder na nagdudulot ng kaguluhan sa mga lungsod, at hindi rin nila maaaring balewalain si Wardelia na anak ng Dark Lord. Hindi makapaniwala si Elton na ang mga Otherworlder ay naging kaaway nila, at sinabi ni Wolf na kung magsasama-sama ang mga ito ay maaari silang maging mas malaking banta pa kaysa sa Dark Lord. Alam ni Arya na napakalakas ng mga ito, ngunit ibinahagi ni Isha ang kakayahan ni Desai na ibalik ang mga Otherworlder sa kanilang orihinal na mundo. Dumating ang Papa at hiniling niyang ikwento sa kanya ang tungkol kay Desai dahil naniniwala siyang ito na lamang ang natitira nilang pag-asa. Samantala, nagtungo sina Annette at ang iba sa isang bayan at nagpasyang magpahinga muna roon bago ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, kaya tuwang-tuwa si Tama dahil makakatulog na rin sila sa totoong mga kama. Inanunsyo ng system na nag-level up siya dahil sa matinding training, ngunit nadismaya siya dahil mas lumalakas lang siya sa kakahila ng kabaong. Isang batang lalaki na nagngangalang Nir ang lumapit sa kanila at itinuro kung saan sila makakahanap ng inn, at nag-alok din na magbigay ng impormasyong makakatulong sa kanilang paglalakbay. Ikinwento niya ang isang service group na nag-a-assign ng mga Otherworlders sa mahihinang party upang maprotektahan ang mga ito sa kanilang biyahe.
Kita ang pagkadiri sa mukha ni Tama dahil sa masama niyang karanasan sa mga Otherworlder. Ngunit para kay Nier, sila raw ang mga magliligtas sa mundo. Nag-alok siya na ipakilala sila sa isang bayani kapalit ng pera at tinanggihan ito ni Tama, ngunit agad namang nagbayad si Annette kaya nagulat si Tama at tinanong siya kung alam ba nito kung gaano kalaki ang ibinabayad niya. Para kay Annette, maliit na halaga lang iyon kapalit ng kaligtasan ni Desai. Inakala ni Nier na patay na ang laman ng kabaong, ngunit nagulat siya nang lumabas si Desai mula rito. Sinabi nila kay Nier na kahit ganoon ang itsura niya ay isa rin siyang bayani. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Nier. Kinuha niya ang pera at sinabing babalik siya kasama ang isang mandirigma at pinaghintay sila sa inn. Kinagabihan, hinihintay ni Annette ang pagbabalik ni Nier, ngunit sinabi ni Desai na hindi na ito babalik. Nagtaka ang receptionist ng inn kung nagbigay sila ng pera at sinabi ni Annette na nangako itong magdadala ng bayani, ngunit ipinaliwanag ng babae na hindi pa kailanman nakakilala ng adventurer si Nier. Doon tuluyang natarante si Annette nang mapagtantong naloko siya. Ngunit nais malaman ni Desai ang tungkol kay Nier, kaya ikinwento ng babae na isa itong ulila na naninirahan sa lungsod at nabubuhay sa panlilinlang sa mga bisita para makakuha ng pera. Naawa siya kay Nier at inisip na ang mga bayani na palagi nitong binabanggit ay hindi totoo, dahil kung totoo man ang mga iyon ay hindi nila hahayaang mabuhay siya sa ganoong miserableng kalagayan. Samantala, dinukot si Nier ng tatlong lalaki at ninakawan ng lahat ng kanyang pera. Sinabi ni Nier na hindi siya gagalawin ng kanyang mga kaibigang Otherworlder, ngunit ginamit ng mga lalaki ang kanilang kapangyarihan at ibinunyag na sila rin ay mga Otherworlder. Alam nilang ginagamit ni Nier ang pangalan nila para mang-scam ng mga tao. Kaya nagpa siya silang parusahan siya. Nang paputukan na sana siya ng isa sa kanila, biglang dumating si Desai at iniligtas siya. Sinuri ng isa sa kanila si Desai at napagtantong isa rin siyang Otherworlder, ngunit inakala niyang wala itong silbi dahil sobrang hina nito. Sinabi nilang papatayin nila siya, ngunit natuwa si Desai at hiniling na barilin siya sa puso. Napansin nilang patuloy na tumataas ang health niya kaya natakot sila at tumakas. Napansin ni Desai ang tingin sa mga mata ni Nier at natuwa siya dahil mukha na uli itong bata. Samantalang noong una niya itong makilala ay parang isang matandang lalaki ang aura nito. Ngunit nabigla si Nier nang umalis si Desai nang hindi man lang siya kinakalag. Kinabukasan, naghanda na silang ipagpatuloy ang paglalakbay at napansin nilang inaantok si Desai, kaya naisip ni Annette kung may kasama ba itong ibang babae, ngunit hindi ito sumagot at pumasok na lang sa kabaong. Dumating si Nier at sinigawan siya ni Tama na ibalik ang pera nila, ngunit sinabi ni Nier na nangako siyang magdadala ng mandirigma. Kaya nagpa siyang sumama na lang sa kanila. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay at nag-aalala si Nier dahil palaging binabanggit ni Desai ang tungkol sa kamatayan, ngunit nagtataka siya kung bakit tila wala lang iyon sa iba. Dumating sila sa bayan ng mga demi-human na siyang tinubo ang lupa ni Tama at nakita nila ang checkpoint sa harap ng tarangkahan. Sinabi ni Tama na siya ang bahala sa pagpasok nila, ngunit nang makita siya ng mga gwardya ay agad silang inaresto at ikinulong. Napagtanto ni Nier na dahil kay Tama kaya sila nahuli at inakala niyang isa itong kriminal, samantalang tuwang-tuwa naman si Desai dahil akala niya ay papatayin na sila. Nagawa ni Nier na buksan ang kandado ng kulungan, ngunit nainis si Desai at tinanong siya kung bakit niya ginawa iyon. Nakita sila ng mga gwardya at agad silang muling nahuli. Dinala sila sa harap ng hari na si Siberian habang ipinaliwanag ng kanyang ministro na si Briard na hahatulan sila ng kamatayan dahil sa kanilang mga krimen. Hindi maintindihan ni Annette ang nangyayari, kaya ipinaliwanag ni Siberian na dinukot nila ang prinsesa. Umiiyak si Tama at sinabing hindi iyon totoo dahil kusa siyang sumama sa kanila. Doon nila napagtanto na prinsesa pala si Tama at hiniling niya sa kanyang ama na palayain ang mga kasama niya. Ngunit sinabi ni Siberian na hindi niya yun gagawin hanggat hindi siya tumitigil sa pagiging pabaya. Nangako si Tama na magiging mabuting anak at titigil na sa paglalakbay kasama ang grupo ni Desai, kaya inutusan ni Briard na palayain sila. Makikita sina Annette at Nier na kumakain sa isang restaurant, ngunit napansin nilang malungkot si Desai dahil hindi siya napatawan ng kamatayan. Hindi pa rin sila makapaniwala na prinsesa pala si Tama at pinag-uusapan nila ito nang marinig sila ng isang babaeng nagngangalang Fon. Sinabi ni Fon na dati siyang nagtrabaho bilang lingkod ni Tama. Napagtanto ni Desai na alam niya ang pinagmulan ni Tama kaya hiniling niyang ikwento ito dahil interesado siya sa pagkatao nito. Samantala, iniisip ni Tama ang kanyang mga kaibigan nang mapansin niya ang isang lalaking nasa labas ng palasyo na biglang ginamit ang kanyang kapangyarihan upang salakayin ito. Hinarap siya ni Siberian at tinanong kung sino siya, kaya ipinakilala niya ang sarili bilang Kabara, isa sa mga bayani na tumalo sa Dark Lord. Tinanong ni Siberian kung ano ang pakay niya at sinabi ni Kabara na gusto niyang kainin ang lahat.
Sumugod ang mga sundalo ngunit kinain sila ni Kabara sa kanya idinyure dahil masama raw ang lasa. Sinabi niyang mas gusto niyang tikman ng isang batang demi-woman. Inutusan ni Siberian ang kanyang mga tauhan na umatras at hinarap niya si Kabara. Sinubukan siyang kainin ni Kabara ngunit gumanti si Siberian gamit ang kanyang lightning palms ngunit walang epekto yon. Itinulak siya ni Kabara at sinabi na napakatibay ng kanyang katawan dahil kumain siya ng mga golem kamakailan. Naghandang gamitin ni Siberian ang kanyang ultimate technique at sinabing tatalunin niya si Kabara sa isang atake lamang. Habang magbabanggaan na sana sila, biglang sumingit si Tama. Natuwa si Kabara at gustong kainin siya, kaya nagpa siya si Tama na sumali sa laban, ngunit pinigilan siya ni Siberian at sinabing hinding-hindi niya mapapalitan ang kanyang kapatid. Bumalik ang kwento kay Fon na nagsiwalat na may kambal na kapatid si Tama na nagngangalang Leon at siya ang nakatakdang magmana ng trono. Ngunit namatay ito kasama ang kanilang ina dahil sa isang aksidenteng nangyari 10 taon na ang nakalipas. Dahil dito ay nalugmok si Siberian at nang makita siyang umiiyak ni Tama ay ginupit niya ang kanyang buhok at binalak na palitan si Leon upang mapagan ang loob ng kanyang ama. Ngunit nabigo ang kanyang plano at lalo lamang lumala ang relasyon nilang mag-ama. Sinabi ni Siberian kay Tama na napakahina niyang mandirigma ngunit bigla pa rin siyang sumugod kay Kabara. Muntik na siyang kainin nito, kaya itinulak siya ni Siberian palayo upang iligtas siya, ngunit kapalit nito ay naputol ang kanyang braso. Sinabi ni Kabara na hindi na magagamit ni Siberian ang kanyang ultimate technique nang wala ang kanyang braso at kinutsapan niya si Tama. Dahil dito, nag-alab ang galit ni Tama at muli siyang sumugod, ngunit pinatulog siya ni Briard at agad siyang inilayo. Makikita si Desai na nagpapasalamat kay Fon sa kanyang kwento nang dumating si Briard kasama si Tama at sinabi niyang kinailangan nilang tumakas mula sa palasyo dahil inatake sila ng isang otherworlder. Bigla silang nakakita ng isang napakalakas na pagsabog at napagtanto nilang natalo na si Siberian. Lumitaw si Kabara at ipinahayag na siya na ang mamumuno sa kanila at nangakong magiging mabuting hari, ngunit idinagdag niyang kakainin niya ang mga babae at mga bata. May isang lalaking nagbanta na lalabanan siya. Ngunit agad itong kinain ni Kabara at sa kanya sinabing nagbago ang isip niya at kakainin na lang ang lahat. Nagsimula nang magtakbuhan ng mga tao, ngunit hinaranggan ng mga halimaw ang kanilang mga daan at sinabi ni Kabara na wala silang matatakbuhan. Sinabi ni Nier na baliw si Kabara at napagtanto ni Desai na ang buhay ni Tama ay magiging isang napakagandang kwento, ngunit gusto niyang gumawa ito ng hakbang at ipakita sa kanya ang susunod na bahagi ng kanyang kwento. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Tama at napagtanto niyang nasa bahay siya ni Fon. Agad siyang tumakbo palabas at tinanong kung ano ang nangyari, kaya ipinaliwanag ni Briard na nasakop na ni Kabara ang kabisera at sinusubukan itong kainin ang lahat. Nagpa siya si Tama na pigilan siya dahil tungkulin niyang protektahan ng hari, ngunit pinaalala ni Annette ang aksidenteng ikinamatay ni Leon at ng kanilang ina at kung paanong nalungkot ang buong kaharian. Sinabi ni Annette na mahal ng mga tao ang maharlikang pamilya at mawawalan sila ng pag-asa kapag namatay si Tama, kaya hindi niya dapat isugal ang kanyang buhay. Ibinunyag ni Annette na may sikreto sila laban sa mga Otherworlder at tumungo sila sa palasyo kasama sina Desai at Nier. Pagdating nila sa pasukan, hinarang sila ng dalawang ogre na nagbantang papatayin sila, ngunit sinabi ni Desai na gusto niyang kainin dahil iyon daw ang pinakamagandang paraan para mamatay. Hiniling niyang iparating siya kay Kabara, ngunit nalito ang mga ogre kung ano ang gagawin sa kanya. Nagalit si Desai at sinabihan silang magpasya na, kaya pumayag ang mga ito. Nauwi na naman sila sa piitan at napaiyak si Annette sa pag-aakalang katapusan na nila, ngunit pinatahan siya ni Desai at sinabing may plano siya. Inihayag niyang itinago niya ang isang lockpick at inutusan si Nier na gamitin ang kanyang kakayahan. Samantala, nasa throne room si Kabara nang iulat sa kanya ng mga ogre ang tungkol kay Desai, ngunit bigla silang napatumba nang dumating si Tama at sinabi ni Kabara na matagal na niya siyang hinihintay. Sa isang flashback, makikita si Tama na pinapanood si Leon habang nagsasanay at pinabagsak siya ni Siberian habang pinaalalahanan siya ang magiging susunod na hari. Nang makita ni Siberian si Tama at sabihin nitong gusto rin niyang lumaban. Nagalit siya at inutusang alamin ang kanyang lugar at umasal bilang isang prinsesa. Bumalik si Tama sa kanyang silid kung saan napansin ng kanyang ina na si Lama na muli na naman siyang napag-alitan. Sinabi ni Tama na kinamumuhian niya ang kanyang ama dahil ayaw nitong payagan siyang mag-aral ng martial arts, ngunit sinabi ng kanyang ina na makinig muna siya sa sasabihin nito. Bumalik tayo sa kasalukuyan habang sinasabi ni Kabara na ginamit lang niya si Siberian bilang paint at naghahanda na si Tama na harapin siya. Ipinaliwanag ni Kabara na hindi pa niya gustong kainin si Tama dahil nais muna niyang maglibang, sa kanya ito inatake gamit ang lightning palms na tumilapon kay Tama papunta sa pader. Nakilala ni Tama ang teknik, yun ay kayang-kaya lamang ng kanyang ama.
Ibinunyag ni Kabara ang kanyang napakalakas na skill na gluttony na nagbibigay daan sa kanya na makuha ang kakayahan ng anumang nilalang na kanyang kinakain. Bisamantala, naglalakad ang grupo ni Desai sa loob ng palasyo. Nagulat si Annette dahil mukhang may tunay ngang plano si Desai kahit inakala niyang seryoso itong gustong kainin. Nakarating sila sa silid ni Lama kung saan napansin ni Desai na may isang nakasarang drawer. Pinabuksan niya ito kay Nier gamit ang lockpick at doon nila natagpuan ang diary ni Lama. Bumalik ang eksena kay Tama habang patuloy siyang pinapabagsak ni Kabara gamit ang mga teknik ng kanyang ama, sinasabing isa siyang kakilakilabot na mandirigma. Naalala ni Tama ang isang alaala kung saan tinanong niya si Leon kung bakit patuloy itong nagsasanay kahit hindi nito gusto ang pakikipaglaban. Ipinaliwanag ni Leon na hindi siya magaling at mas may talento si Tama, ngunit kailangan niyang magsikap ng doble dahil nais niyang maging kasing lakas ng kanilang ama. Bumangon muli si Tama. Sinabihan siya ni Siberian na sumuko dahil wala siyang laban kay Kabara, ngunit sinabi ni Tama na hinding-hindi susuko si Leon. Natawa si Kabara, sabik na sabik. At sinabi niyang mararamdaman niyang tunay na buhay siya kapag kinain niya si Tama, ang magiging pinakamainam na pagkain sa kanyang buhay. Isang flashback ang nagpakita ng nakaraan ni Kabara, ipinanganak siya sa isang mayamang pamilya na binigay sa kanya ang lahat, ngunit nanatiling hungkag ang kanyang puso. Sinaksak pa niya ang isang kasambahay, ngunit hindi pa rin niya naramdaman ang kasiyahan, pakiramdam niya'y nakakulong siya. Tumakas siya at nakakita ng isang pulubi na masayang kumakain, at dahil sa inggit ay binugbog niya ito. Sa paglalakad niya sa lansangan, iniisip niyang siya ang pinakakawawang tao sa mundo hanggang sa dumating si Trocon at wakasan ang kanyang dating buhay. Sa kasalukuyan, ikinwento ni Kabara ang lahat at ipinahayag na ngayon ay kaya na niyang gawin ang kahit ano. Nang handa na niyang kainin si Tama, hamarang si Desai at sinabi niyang nakakabagot ang kanyang kwento. Sinubukan siyang patayin ni Kabara ngunit napagtanto niyang hindi niya magawa, parang tinatanggihan siya ng sariling instinct na kainin si Desai. Ipinaliwanag ni Annette na parurusahan siya ng banal na kapangyarihan dahil si Desai ay may kakayahang storyteller na kayang magbalik ng mga otherworlders sa kanilang pinanggalingan. Ngunit tumanggi si Desai na gamitin ang kapangyarihan laban kay Kabara. Sinasabing napakapangit ng kanyang kwento. Nagngit-ngit si Kabara at pinakawalan ng kanyang buong lakas, lumikha ng isang shockwave na nagpalipad sa lahat. Nagpasya siyang patayin muna sila bago kainin si Tama. Nakita ni Tama ang panganib na kinalalagyan ng kanyang mga kaibigan at sinisi ang sarili, iniisip na ang kanyang mga desisyon ang nagdala ng kapahamakan. Lumapit si Desai sa kanya at tinanong niya kung ano ang dapat niyang gawin. Inabot ni Desai ang isang libro at sinabi na nagsulat siya ng kwentong inialay para kay Tama, isang kwentong interesante at karapat-dapat basahin. Nang buksan ni Tama ang libro, nagsimulang lumipad ang mga pahina. Napagtanto ni Annette na ginagamit ni Desai ang kanyang skill, ngunit umatake si Kabara, kaya ginamit niya ang kanyang kalasag upang ipagtanggol ang sarili habang sinisigawan siya ni Desai na mag-focus sa laban. Ipinaliwanag ni Desai na nalaman niya ang nakaraan ni Tama at alam niyang pinipigilan nito ang sariling damdamin para mapasaya ang kanyang ama. Pinaalala niya na sinubukan niyang palitan si Leon matapos itong mamatay, ngunit hindi naintindihan ni Siberian ang tunay niyang hangarin kaya nagsimula siyang layuan at hindi magustuhan si Tama. Sinabi ni Desai na nakalimutan na ni Tama ang tunay niyang sarili at pinaalala niya ang sinabi ng kanyang ina tungkol sa kung sino talaga siya. Nakita ni Tama ang isang pahina at naalala niya ang sinabi ni Lama na ang buhay niya ay sa kanya at hindi niya dapat hayaan ng sinuman na magdikta kung paano siya mamumuhay. Ngunit natakot siya na hindi kailanman papayag ang kanyang ama, kaya nangako ang kanyang ina na siya ang kakausap dito at sinabi sa kanya na huwag mag-alala dahil ang gusto lamang ng kanyang ama ay ang kanyang kaligayahan. Bumalik sa kasalukuyan at sinabi ni Desai kay Tama na may pagpipilian siya, tinatanong kung gusto ba niyang maging huwarang prinsesa o isang prinsipe na papalit sa kanyang kapatid, ngunit para sa kanya mas mahalagang maging totoo siya sa sarili, at pinaalala niyang isa siyang adventurer at doon niya mabubuksan ang kanyang tunay na kapangyarihan. Nagsimulang magliwanag ang kanyang katawan habang hinihikayat siyang isulat ang natitirang bahagi ng kanyang kwento, at napagtanto ni Siberian na na-activate niya ang crest ng Divine Beast. Nalaman na alam ni Leon ang tungkol sa crest ngunit pinakiusapan siya ni Tama na huwag itong sabihin sa kanilang ama dahil ayaw niyang maging mandirigma at tuluyang nawala ang crest. Narinig ni Siberian ang lahat at naunawaan niyang siya mismo ang pumihil dito dahil sa pagiging sobrang mapagprotekta bilang ama. Sinabi ni Kabara na natapos na niyang tunawin ang kamay ni Siberian at naniwala siyang hindi siya matatalo ni Tama, ngunit nagsimulang manigarilyo si Desai at sinabi na may pag-asa pa ring natatagpuan ang tao kahit nasa sukdulan na ng kawalan ng pag-asa. Nagsimulang mag-cheer ang lahat para kay Tama at sumugod siya habang gagamitin na sana ni Kabara ang ultimate technique ng kanyang ama, ngunit napigilan niya ito at nagawang tamaan ng headbutt.
Nagalit si Kabara ngunit ginamit ni Tama ang ultimate technique ng kanyang ama na tinatawag na King's Fang at natalo niya ito. Nawala ang kanyang crest at nawalan siya ng malay habang ginagamot siya ni Ennet at sinabing mahusay ang kanyang ipinaglaban. Ibinigay ni Desai ang diary ni Lama kay Siberian na agad itong nakilala at napagtantong binasa ito ni Desai nang walang pahintulot. Kaya naisip niyang maaaring maparusahan siya, ngunit sa halip ay pinasalamatan siya ni Siberian sa pagliligtas kay Tama. Dumating si Briard at nalaman niyang nagising na si Tama at ginamit nito ang King's Fang, ngunit sinabi niyang hindi pa ito perpekto. Biglang nagbago ang anyo ni Kabara at pinaalala sa lahat na isa siya sa 7 bayani na tumalo sa Dark Lord, at ibinunyag niya ang lihim na kinain niya ang mga labi ng Dark Lord kaya nakuha niya ang kapangyarihan nito, at naniwala siyang wala nang makapipigil sa kanya dahil siya na ang pinakamalakas na nilalang sa mundo. Hahampasin na sana niya ang lahat gamit ang Dark Magic, ngunit biglang pinugutan siya ng ulo ni Wardelia. Nakilala niya ito bilang anak ng Dark Lord at sinabi niyang masarap kainin ng kanyang ama, kaya nagalit si Wardelia at pinasabugan siya ng napakalakas na energy beam. Napagtanto ng lahat na sobra ang lakas ni Wardelia, ngunit biglang lumitaw si Desai sa tabi niya at tinanong kung gumaan ba ang pakiramdam niya matapos patayin si Kabara. Nagtaka siya kung bakit buhay pa si Desai at nangakong papatayin niya ito sa susunod. Saka siya lumipad palayo kasama ang kanyang dragon. Naisip ni Desai na interesante siya at nagtataka kung bakit palagi itong malungkot kaya gusto niyang magsulat ng kwento tungkol sa kanya. Kinabukasan, nagpasalamat si Fon sa grupo ni Desai sa pagliligtas sa kabisera at naghanda silang umalis nang wala si Tama dahil pinili nitong manatili sa kastilyo upang suportahan ang hari. Nakita si Tama sa kanyang silid ngunit sinabi ng kanyang ama na hindi siya nababagay roon dahil hindi siya kumikilos bilang isang prinsesa at inutusan siyang sumama sa grupo ni Desai dahil hindi niya kailangan ng proteksyon at nais niyang bumalik ito matapos tapusin ang kanyang paglalakbay. Inalis ni Tama ang kanyang damit at tumalon palabas ng bintana, sinasabing babalik siyang isang mahusay na mandirigma. Sinabi ni Desai kay Nier na pangit siyang humila ng kabaong kaya nagalit ito at sinabihang maglakad na lang si Desai, ngunit hindi na raw kailangan dahil nakita nilang tumatakbo si Tama palapit sa kanila at napagtantong sumama muli ito sa grupo. Pagkaraan ng ilang oras, nakita nila ang World Tree at ipinaliwanag ni Ennet na ito ay sagrado at nagbibigay ng proteksyon sa lahat ng bumibisita. At sinabi niyang malapit ang bayan ng Tonorico kung saan namumuhay ang mga tao kasabay ng kalikasan kaya iminungkahi niyang puntahan nila ito. Pagdating nila sa bayan, nagulat sila nang makakita ng kasino at napagtantong itinayo ito ng mga otherworlder, at nakita nilang nagsusugal at nagkakapatayan ng mga tao kaya inakala ng mga babae na may mali, ngunit sinabi ni Desai na pinili ng mga tao ang ganitong realidad. Napansin niyang ubos na ang kanyang mga gamot kaya nagpanik siya at nagsimulang kumain ng mga bato. Kinausap nila ang mayor na nagpaliwanag na dati ay payapa ang pamumuhay sa bayan at pinagpapala ng World Tree, ngunit dumating ang mga otherworlder at nagtayo ng kasino na umakit ng magulong mga tao mula sa iba't ibang lugar, at dahil dito ay nagsimulang manghina ang World Tree dahil hindi na masaya ang espiritu nito, kaya sinabi niyang nauubusan na sila ng oras at hiniling na ibalik ang bayan sa dating kalagayan. Ngunit iniisip pa rin ni Desai ang kanyang mga gamot at tinanong ang mayor kung maaari niyang punuin ang kanyang lalagyan. Biglang lumitaw ang isang mandirigmang nagngangalang Yaman na isa ring otherworlder, ngunit sinabi niyang kakaiba siya at nais niyang magdala ng kapayapaan sa bayan kaya nangakong tutulungan ng mga taga-nayon, at inisip ni Ennet na dapat silang sumama sa kanya, ngunit napansin niyang biglang nawala si Desai. Nakita si Desai na naglalakad mag-isa sa bayan at nalaman na hindi siya masaya dahil nagsisimula na siyang maging malusog kaya nais niyang sirain muli ang kanyang kalusugan, at nang makita niya ang isang kuweba na kaina-hinala ay pinasok niya ito at natuklasang puno ito ng mga taong naninigarilyo. Kaya nasabik siya at nagtanong kung maaari siyang sumama, ngunit biglang lumapit sa kanya ang isang babaeng nagngangalang Esa at inanyayahan siyang sumama sa kanya. Dinala siya ni Esa sa kanyang bar kung saan nagsimula siyang uminom, sinasabing gusto niyang mamatay sa paglalasing dahil hindi siya masaya sa kanyang buhay. Tinanong siya ni Esa kung ano ang ginagawa niya sa kuweba at ipinaliwanag na ang mga tao roon ay nalulong sa mga dahon ng World Tree, kaya sinabi niya na naubusan na siya ng pampakalma at hindi siya mapakali dahil ayaw niyang maging malusog ang kanyang isip at katawan. Nangako si Esa na tutulungan siyang makapagpahinga at sinabi niyang isa siyang mananayaw, ngunit inakala niyang magiging boring ang kanyang palabas. Pinanood pa rin niya ito at napagtanto niyang napakahusay niyang performer. Samantala, umiiyak si Ennet habang iniisip kung ano ang nangyari kay Desai, at nang makita niyang dumating ito kasama si Esa ay labis siyang nasaktan. Tinanong ng mayor si Esa kung ano ang pakay niya dahil ayaw ng mga taga-nayon na makita siya, ngunit ipinaliwanag niyang ibinabalik lamang niya si Desai sa kanyang mga kasama. Pagkaalis niya, tinanong ni Tama ang mayor kung sino siya at ipinaliwanag niyang kilala siya bilang Witch of Tonorico.
Ikinwento niya na nang itayo ng mga otherworlder ang kasino sa gilid ng bayan ay wala silang nagawa upang pigilan ito at pinili ni Esa na makipagtulungan sa kanila sa pamamagitan ng pagbubukas ng bar sa tabi ng kasino. Walang gaanong nakakaalam tungkol sa kanya ngunit itinuring siyang traidor dahil yumaman siya sa pag-aliw sa mga otherworlder na pumapasok sa kanyang bar. Inisip ni Yamata na masama siya kaya nais niya itong pabagsakin at natuwa ang mayor sa ideyang iyon, tinawag siyang isang tunay na bayani. Kinabukasan, nagtungo si Desai muli sa bar kahit sinusubukan siyang pigilan ni Annette, sinasabing naghahanda na ang lahat upang labanan ng mga otherworlder, ngunit sinabi niyang wala siyang pakialam dahil hindi naman niya tinanggap ang ganoong tungkulin. Sinabi ni Yamata kay Annette na wala ng pag-asa dahil nabighani na raw si Desai ng mangkukulam, ngunit pananggapwan siyang ililigtas niya ito matapos nilang wasakin ang kasino. Nakita si Desai kasama si Esa at nagpasalamat siya dahil tinulungan siyang makatulog. Ngunit sinabi nitong itigil na niya ang pakikisama sa kanya dahil galit sa kanya ang mga taga-nayon, subalit sinabi niyang wala siyang pakialam. Ikinwento ni Esa ang tungkol sa espiritu ng World Tree na naigal iligtas sa mahihina at may sakit sa pamamagitan ng pagtupad sa kanilang mga kahilingan at inisip niyang baka makatulong sa kanya ang pagdarasal sa puno, ngunit sinabi ni Desai na siya ang kailangang iligtas at naramdaman niya ang lungkot nito habang sumasayaw. Biglang pumasok ang isang grupo ng lalaki sa bar at inutusan siyang magbigay ng inumin habang tinatakot ang mga taong may utang dahil nalustay nila ang kanilang pera sa kasino. Isang otherworlder na nagngangalang Sabo ang nagbanta na papatayin sila kapag hindi sila nagbayad, kaya nangako silang gagawin ang lahat para kumita ng pera. Kinausap ni Sabo ang kanyang amo at sinabi niyang bumababa ang kita ng kasino dahil kaunti na lang ang nagsusugal, kaya naisip niyang lumipat ng lugar, ngunit sinabi ng amo na kailangan lamang nilang gawing ganap na adik sa sugal ang mga taga-nayon at turuan silang manigarilyo ng mga dahon mula sa World Tree. Pinaalalahanan siya ni Esa sa pangako niyang pababayaan ang mga taga-nayon. Sinasabing nagbayad siya ng protection money para hindi galawin ng mga otherworlder ang mga tao sa bayan. Ngunit ipinaliwanag ng lalaki na kailangan niyang kumita ng pera at inutusan niya si Sabo na mangidnap ng mga taga-nayon. Sinubukan siyang pigilan ni Esa ngunit itinulak siya palayo. Sinabi ni Desai kay Esa na hindi siya isang mangkukulam at tinawag pa niya itong isang anghel, ngunit biglang nagsimulang yumanig ang lupa kaya nagtakbuhan ang lahat palabas at nakita nilang wasak na ang kasino. Sinabi ni Yamata sa mga otherworlder na pababagsakin niya sila dahil sinisira nila ang kapayapaan ng bayan. Inutusan ni Sabo ang kanyang mga tauhan na umatake, ngunit hinarap ni Desai si Yamata at sinabi niyang hindi niya kayang tiisin ang mga taong nag-aastang matuwid. Sinabihan siya ni Yamata na mag-isip ng mabuti at gawin ang nararapat, ngunit nagpasalamat lamang si Desai sa opinyon nito at sinabing hindi siya kailanman magbabago. Nangako si Yamata na ipapakita sa kanya ang tunay na katarungan at sinalakay niya ang mga otherworlder gamit ang Sword of Justice na agad silang pinatalsik. Napagtanto nilang wala silang laban kaya umatras sila. Tinanong ni Yamata si Esa kung gusto rin ba niya itong kalabanin, ngunit nagpasalamat lamang siya sa pagliligtas sa bayan. Nagdiwang ang mga taga-nayon at tinawag si Yamata na kanilang tagapagligtas, ngunit patuloy pa rin nilang kinamuhian si Esa kaya hinimok silang patawarin siya. Sa halip ay binato siya ng mga bato at pinalayas mula sa bayan. Nakialam si Desai at sinabi sa kanila na ipinaglaban ni Esa ang bayan, ipinaliwanag na sinisikap nitong pigilan ang mga otherworlder upang hindi lusubin ang nayon. Para sa kanya, si Esa ang tunay na tagapagligtas at sinabi niyang dapat silang mahiya sa kanilang ginawa. Ngunit hindi siya pinaniwalaan. Nagpa siya si Esa na umalis at humingi ng paumanhin sa lahat ng gulong na gawa niya. Masaya ang mga taga-nayon na nakalaya na sila sa kanya, ngunit nabigla si Yamata sa kanilang asal at tinanong si Desai kung alam niyang mangyayari iyon. Ipinaliwanag ni Desai na mahirap tukuyin kung alin ang tama at mali at hindi niya matiis ang mga taong naniniwalang sila lang ang may hawak ng katwiran para sa ikabubuti ng lahat. Nagtaka si Yamata kung mali ba ang kanyang naging desisyon. At sinabi ni Desai na hindi rin siya sigurado, ngunit malinaw na itinaboy ng bayan ang mismong tagapagtanggol nito. Umalis si Desai kasama ang kanyang grupo habang sinasabi ng mayor kay Yamata na kumita ng malaki ang mga otherworlders sa pagbebenta ng mga dahon ng World Tree at balak niyang ipagpatuloy ang gawaing iyon. Inakala niyang sisigla muli ang World Tree ngayong wala na ang mga otherworlder at hiniling niya kay Yamata na maging bantay ng bayan upang walang makialam sa kanilang negosyo, kapalit ng 10% ng kita. Doon tuluyang nawalan ng pag-asa si Yamata nang marealize niyang kasing sama rin ng mga otherworlder ang mayor. Samantala, nagtataka si Annette kung nakita ba ni Desai ang kabuuan ng nangyari, ngunit naisip niyang wala rin siyang pinagkaiba kay Yamata dahil hindi niya nailigtas si Esa. Bigla nilang nakita ang World Tree na tuluyang natutuyo, dahilan upang magpanik ang mga taga-nayon habang nagtataka kung ano ang nangyayari.
Nagpakita si Esa sa harap ni Desai at nagpasalamat sa kanya dahil naunawaan niya siya, sa kanya ibinigay ang kanyang basbas at hiniling na sana ay matagpuan niya ang kapayapaan sa kanyang buhay. Napansin ni Desai na nagliliwanag ang kanyang garapon kaya inilabas niya ito at napagtanto niyang tinupad ni Esa ang kanyang kahilingan dahil siya pala ang tunay na espiritu ng World Tree. Dumating ang grupo sa isang disyerto at parehong pagod sina Annette at Tama, ngunit masaya si Desai dahil iniisip niyang baka patayin siya ng init. Sinabi ni Annette na balak niyang dumaan sa pinakamaikling ruta papuntang Dren Temple pero duda siyang makakaligtas sila sa disyerto. Ibinunyag ni Nier na taga-desyerto talaga siya at ipinaliwanag niyang ligtas maglakbay sa araw dahil sa gabi gumagalaw ang mga halimaw at magnanakaw, ngunit bigla silang inatake ng mga bandido. Sinabi ng leader nilang si Toro na papasok na sila sa teritoryo ng Huntsman kaya kailangan nilang magbayad. Naghanda sina Tama at Annette na lumaban. Sinipa ni Tama ang isa sa kanila ngunit naiwasan ito at muntik na siyang tamaan, kaya hinarang ni Annette gamit ang kanyang shield at napatumba ni Tama ang kalaban. Sinugod ni Toru si Desai dahil mukhang mahina ito, at kahit natatakot si Nier ay sinubukan pa rin niyang bunutin ang espada, ngunit binalaan siya ni Toro na maging handa siyang mamatay kapag ginawa niya iyon. Ipinakita ni Toro ang kanyang alakdan na may nakamamatay na lason sa buntot na ikinatuwa ni Desai habang hinihiling niyang patayin siya. Tinuklo siya ng alakdan, ngunit laking gulat ni Toro nang malason ito at sumabog. Nagalit si Toro at sinalakay si Desai, ngunit bigla silang nakarinig ng alulong na ikinatakot ng mga bandido kaya umatras sila. Pagkatapos, pinagaling ni Annette si Desai at napansin ni Tama na nalulungkot si Nier dahil wala siyang naitulong sa laban kaya sinubukan niya itong pasiglahin. Humingi ng paumanhin si Nier kay Desai dahil sa pagiging duwag, ngunit sinabi ni Desai na walang ipinanganak na bayani at lalakas din siya sa paglipas ng panahon. Nabahala si Annette sa narinig na alulong kaya hiniling niyang gabayan sila ni Nier at dinala niya sila sa ampunang kinalakihan niya. Isang babae na nagngangalang Cathy ang nagbigay sa kanila ng pagkain at nasarapan ang lahat. Ngunit humingi si Desai ng synthetic seasoning na hindi nila naunawaan. Nagtanong ang mga bata kung bayani na ba si Nier dahil nangako siyang babalik matapos maging isa, kaya sinabi niyang miyembro siya ng grupo ng bayani. Ipinaliwanag niyang bayani si Desai, ngunit sinabi ni Desai na isa lamang siyang manunulat kaya hiniling ng mga bata na magkwento siya, ngunit muntik na siyang magbahagi ng malungkot na kwento kaya pinigilan siya ni Cathy. Sa gabi, muli nilang narinig ang alulong at ipinaliwanag ni Cathy na iyon ay isang lobo at binalaan silang huwag lalabas sa gabi. Ngunit ipinakita na nasa labas na si Desai habang natutulog ang lahat. May nakita si Nier na gumagalaw sa labas ng kanilang silid at kinabahan siya sa pag-aakalang lobo iyon, kaya kinuha niya ang kanyang espada upang siyasatin, ngunit nakasalubong niya ang isang lalaking nagngangalang Sido at napagtanto niyang ito ang lihim na nagdadala ng pagkain sa ampunan. Nagtaka si Nier kung bakit palihim niya itong ginagawa, at ipinaliwanag ni Sido na nasisiyahan siyang panoorin ng mga bata na kumakain ng pagkain mula sa labas ng bintana. Nagtaka si Sido kung sino si Nier dahil hindi niya ito nakikita noon sa ampunan. Kaya ipinaliwanag ni Nier na naglalakbay siya ngunit doon siya lumaki matapos mamatay ang kanyang mga magulang. Ipinakita niya kay Sido ang espada ng kanyang ama at sinabi niyang naglalakbay siya upang maging isang bayani na karapat-dapat humawak ng espadang iyon. Matapos silang mag-usap buong gabi, paalis na sana si Sido, ngunit sinabi ni Nier na sana ay mag-agahan siya kasama ang mga bata para makapagpasalamat ang mga ito, subalit sinabi ni Sido na hindi niya yun karapat-dapat. Pagkatapos noon, sumama si Nier sa kanya upang mangolekta ng pagkain at palihim nilang inilagay iyon sa labas ng ampunan. Dumating si Toro at ang kanyang mga tauhan sa ampunan at kumuha sila ng isang bata bilang bihag, kaya sinabi ni Tama kay Cathy na magtago kasama ang mga bata. Sina Tama at Annette ay umatake sa mga lalaki, ngunit muli na namang hindi makagalaw si Nier, kaya dumating si Sido at inalis siya sa lugar. Nagsimulang umiyak si Nier na nagpaalala kay Sido ng kanyang dating buhay, at ibinunyag niyang may mahalaga siyang nawala sa kanyang dating mundo dahil sa kanyang mga binti. Kaya napagtanto ni Nier na isa siyang otherworlder. Nag-transform si Sido bilang isang lobo at sinimulan niyang patayin ang lahat, kaya nagpa siya si Toro na umatras, ngunit hinabol siya ni Sido. Muntik na niyang patayin si Toro, ngunit naglakas loob si Nier na harangin siya gamit ang espada at sinabing tumigil siya dahil hindi na siya makakabalik sa dati niyang sarili kung ipagpapatuloy niya ang pagwawala. Patuloy pa rin siyang umatake, ngunit nang mahulog ang espada ni Nier, napigilan ni Sido ang sarili bago niya ito tamaan at bumalik siya sa anyong tao. Ikinwento niya na sa dati niyang mundo, maaga ring namatay ang kanyang mga magulang at namuhay siya ng mag-isa hanggang may isang batang umabot sa kanya ng kamay. Ngunit isang araw ay nakita niyang binubugbog ang batang iyon at sa halip na tulungan ay tumakbo siya palayo hanggang sa dumating ang Truckon.
Sinabi niyang iligtas sana niya ang bata kung maayos lamang ang kanyang mga binti, ngunit sinabi ni Desai na tigilan na niya ang pagsisi sa kanyang mga binti at amining tumakbo siya dahil sa kanyang mahinang loob. Sinabihan ni Nier si Desai na tumigil dahil naiintindihan niya ang pinagdaraanan ni Sido dahil duwag din siya, ngunit tinawag siya ni Sido na isang mandirigma dahil noong nawalan siya ng kontrol. Si Nier ang tumigil sa kanya kahit wala itong espesyal na kapangyarihan. Inihanda ni Desai ang pagpapabalik kay Sido sa kanyang orihinal na mundo, sinasabing isa siyang mabuting tao dahil hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan sa pansariling interes at sa halip ay tinulungan niya ang mga bata. Nagpasalamat ang mga bata sa kanya at habang ibinabalik siya ni Desai, napagtanto ni Sido na may kaibigan siyang sumusuporta sa kanya kaya siya ay napaiyak. Samantala, nasa gitna ng digmaan sina Isha at Wolf at sinabihan niya itong tigilan ang pag-inom. Ngunit sinabi ni Wolf na masyado lang siyang nag-aalala kaya nagalit siya. Papalapit na ang isa pang grupo ng mga kalaban kaya inutusan niya ang isang duwende na nagngangalang Doren na akitin ng mga kaaway papunta sa silangan. Sinabi ni Doren na hindi siya tatanggap ng utos mula kay Wolf, ngunit sinalakay pa rin niya ang mga butiking halimaw upang sumunod ang mga ito sa kanya. Gumamit si Wolf ng wind magic upang lumikha ng isang buhawi na sumire sa mga puwersa ng kalaban at napilitan silang umatras. Inisip ni Wolf na sa halip na habulin sila ay umatras na rin sila, ngunit nagulat si Isha nang mapagtanto niyang nadamay din si Desai sa buhawi. Sa gabi, nagdiriwang sina Doren at ang mga duwende sa kanilang tagumpay. At iniisip ni Doren na dapat silang pasalamatan ng simbahan dahil sila ang humaharap sa Fallen Otherworlder para sa kanila, ngunit sinabihan siya ni Wolf na huwag magsalita ng masama tungkol sa simbahan at pinuri niya ang katapangan ng mga duwende. Samantala, iniisip ni Isha kung ayos lang ba si Desai, at sinabi ni Annette na nasa loob ito ng kanyang kabaong na siyang nagligtas sa kanya, ngunit para kay Desai malas pa rin yun dahil nakaligtas na naman siya. Dumating si Wolf at agad namang umibig si Melo sa kanyang familiar. Humingi ng paumanhin si Wolf kay Desai sa pagkakatama sa kanya, ngunit naisip ni Desai na siya ang dapat humingi ng tawad dahil nabigo siyang mapatay siya, kahit masaya naman siya dahil muntik na naman siyang mamatay. Sinabi ni Isha na nasa digmaan sila laban sa isa sa Seven Fallen Angels, at ibinunyag ni Tama na natalo na niya ang isa sa kanila, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Wolf. Sinabi ni Tama na hindi niya dapat maliitin ang kanilang grupo at ipinaliwanag ang kapangyarihan ni Desai na ibalik ang mga Fallen Otherworlders sa kanilang orihinal na mundo. Nabanggit ni Wolf na interesado rito ang Papa, ngunit para sa kanya ay hindi ito kailangan ng simbahan dahil anuman ang biyayang taglay ng isang tao ay walang silbi sa harap ng kanyang mahika. Bago siya umalis, sinabi niya kay Desai na manatili sa likuran dahil siya na ang bahala sa mga fallen angel. Nagtaka si Tama kung napakalakas ba niya, at ipinaliwanag ni Isha na isa siya sa pinakamalalakas na wizard sa buong mundo. Samantala, bumalik sa kastilyo ang Fallen Angel of Misery at sinabi nitong mananalo sila kinabukasan dahil sasali na siya sa laban, ngunit may isa pang lalaki ang nagsabi na ipapadala nila ang Fallen Angel of Greed na si Jericho dahil naniniwala siyang kaya nitong talunin si Wolf. Napansin ni Desai na malungkot si Melo dahil miss na niya ang familiar ni Wolf at naisip niyang magkapareho sila dahil pareho silang naghahanap ng isang babae. Kaya inalok niya itong tulungan. Nakita nila ang familiar kasama si Wolf na napapalibutan ng mga tagahanga at tinukso ni Desai si Melo sa pagsasabing kabaligtaran niya si Wolf. Sinundan nila si Wolf at nakita nilang sinusubukan itong pumasok sa bahay ng isang babae ngunit walang nagbubukas ng pinto at naisip ni Desai na pareho rin sila ni Melo dahil hinahabol din ito ang kanyang minamahal. Sinabi ni Wolf sa babae sa loob ng bahay na pupunta siya sa digmaan kinabukasan at nangakong babalik siya. Ngunit inisip ni Desai na hindi na nila dapat ipagpatuloy ang pakikinig kaya umalis na sila. Kinabukasan, muling umatake ang hukbo ng Fallen Angel at nais lumaban ni Tama, ngunit sinabi ni Doren na magpahinga muna sila dahil may mga panauhin. Sa simula ng laban ay maayos ang takbo ng lahat dahil sa mahika ni Wolf, ngunit biglang lumitaw ang isang dragon at pinasabog ang paligid. Nakilala ito ni Isha bilang ang maalamat na dragon na si Jade na dating nasa ilalim ng kontrol ng Dark Lord. Ngunit nadismaya si Wolf dahil iyon lang ang alas ng Fallen Angel of Misery, lalo na't marami na siyang natalong dragon noon. Naghanda siyang umatake, ngunit napansin ni Doren na may ibang nakasakay sa dragon bukod sa Fallen Angel of Misery. Nabigla si Wolf nang makita niya si Yuro at nabitawan niya ang kanyang staff nang sunggaban siya nito gamit ang madidilim na kamay. Sinubukan ni Isha na pigilan si Yuro, ngunit hinipo siya ng mga madidilim na kamay at napaluhod siya sa lupa. Dinala ni Yuro si Wolf palayo, at tinanong ni Doren si Isha kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi niyang kailangan muna nilang umatras. Pagkatapos noon, ipinaliwanag niya sa lahat ang sitwasyon, at nagalit si Doren dahil masyado silang umasa kay Wolf, kaya nang mawala ito ay unti-unti na silang natatalo sa digmaan.
Samantala, nagtungo si Desai sa bahay na pinuntahan ni Wolf at laking gulat niya nang makita niyang isang matandang babae ang nakatira roon. Iniisip ni Isha na maaaring dating estudyante ni Wolf si Yuro dahil dati itong masigasig sa pagtuturo sa mga otherworlder, ngunit bigla na lang siyang tumigil at nalulong sa pag-inom, kaya napaisip si Tama kung may kinalaman doon si Yuro. Inutusan ni Isha si Doren na magpadala ng mga sundalo para iligtas si Wolf, ngunit sinabi nitong wala na siyang maipapadala, kaya sinabi ni Tama na sila na ang pupunta at ibabalik siya. Nagtaka sila kung nasaan si Desai, ngunit laking gulat ng lahat nang bumalik ito buhat-buhat ang isang matandang babae. Kinabukasan, binigyan sila ni Doren ng bagong kagamitan, at binanggit ni Desai na hindi iyon ang hinihingi niya, ngunit ipinaliwanag ni Doren na nalilito ang mga panday sa kanyang kahilingan at hindi pa nila ito tapos gawin. Inisip ni Isha na pagod na sila matapos tumawid sa disyerto, ngunit biglang dumating si Toro at sinabing nagbago na siya matapos siyang iligtas ni Nier at naroon siya upang tumulong. Ibinunyag ni Toro na nagpapatakbo siya ng bus company sa araw at pinoprotektahan ang ampunan sa gabi. Ngunit hindi alam ni Tama kung ano ang boss, kaya ipinaliwanag niyang kaya ng kanyang skill na gawing boss ang kahit ano, at ipinakita niya ito sa pamamagitan ng paghampas sa isang tigre na agad naging boss. Sinubukan ni Desai na sumakay, ngunit sinipa siya ni Toro at iniwan dahil galit pa rin ito sa kanya sa pagpatay sa kanyang alakdan. Inisip ni Desai na wala na siyang magagawa kundi maiwan, ngunit hiniling ng matandang babae na dalhin siya kay Wolf kaya nagpa siya siyang tulungan ito. Samantala, nakarating sina Annette at ang iba pa sa Dren Temple, at sinubukan ni Annette na gamutin ang mga pari na natalo na ni Yuro, ngunit pinigilan siya ni Isha at sinabing huwag silang hawakan dahil naroon pa rin ang mahika ni Yuro. Pumasok sila sa templo at nakita nilang nakabitin si Wolf sa harap ng trono, ngunit ayaw ni Yuro na may manghimasok kaya nag-summon siya ng mga skeleton upang labanan sila. Nakiusap si Wolf na tumigil na siya, ngunit pinaalala ni Yuro na siya mismo ang nagturo sa kanya na huwag mag-atubili sa harap ng kalaban. Inatake ng mga skeleton si Annette at hinarang niya ang mga ito gamit ang kanyang shield, habang pinasabog naman ni Isha ang ilan gamit ang kanyang mahika, ngunit laking gulat ng lahat nang mapansin nilang patuloy na nagre-regenerate ang mga skeleton. Nagtaka si Isha kung ano ang nangyari kina Yuro at Wolf at inisip niyang mahusay na guro si Wolf kaya wala sanang dahilan para kamuhiin siya ni Yuro. Bumalik ang kwento sa panahon na estudyante pa ni Wolf si Yuro at sinabi niya rito na ang kanyang mahika ay hindi angkop sa labanan. Ipinaliwanag niyang hindi obligadong harmony ng mga otherworlder ang Dark Lord at hinikayat niya si Yuro na mamuhay ng normal, ngunit gusto niyang iligtas ang lahat sa pamamagitan ng pagtalo sa Dark Lord. Masaya si Yuro sa kanilang pagsasama, ngunit isang araw ay may dumating na isang babae mula sa ibang mundo at doon naging abala si Wolf. Tumigil siya sa pagbibigay ng pansin kay Yuro, ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pagsasanay sa pag-asang mapapansin siyang muli. Ngunit ang tanging nakikita ni Wolf ay ang babae, kaya nakaramdam ng matinding selos si Yuro at nagising ang kanyang kapangyarihan habang inaatake niya ang babae at nilamon ito ng kadiliman. Biglang pinabalik ni Yuro ang lahat ng skeletons kaya inakala ng grupo na pinapalampas niya sila, ngunit sa halip ay nag-summon siya ng isang dambuhalang halimaw. Sinigawan ni Wolf ang lahat na lumayo, at habang aatake na ang halimaw ay biglang dumating si Desai. Nabigla si Yuro nang makita ang matandang babae dahil ito pala ang kanyang nakababatang kapatid na si Aari. Naikinagulat ng lahat. Ikinwento ni Desai na sinabi sa kanya ni Aari na palagi siyang may sakit noong bata pa at si Yuro ang laging nag-aalaga at nagbabantay sa kanya. Masaya sana si Yuro sa pagpasok sa high school ngunit madalas siyang manatili sa bahay dahil kailangan niyang alagaan si Hakari. Ayaw ni Yuro na marinig ang kanyang nakaraan kaya muli niyang sinoman ang mga skeleton. Pinrotektahan ni Natama at ng iba pa si Aari habang sinabi ni Desai kay Yuro na isa siyang manunulat at hindi siya maaaring mamatay bago niya maisulat ang kanyang kwento. Sinubukan ni Hakari na gisingin si Yuro sa katotohanan ngunit sinabi ni Yuro na palagi niyang kinamuhian si Hakari dahil ninakaw nito ang kanyang kabataan kaya natuwa siya nang madala siya sa ibang mundo dahil inakala niyang doon na siya mabubuhay para sa sarili niya, ngunit nalaman nating si Hakari rin ang dahilan kung bakit napunta kay Wolf ang atensyon. Inutusan ni Yuro ang halimaw na patayin si Aari ngunit tinanong siya ni Desai kung ano talaga ang nais niya kaya lalo siyang nagalit at ipinag-utos na patayin si Desai. Subalit itinulak siya ni Wolf palayo at siya ang tinamaan dahilan upang magsimulang mangulubot ang kanyang katawan. Nabigla si Wolf nang sabihin ni Desai na lumayo siya dahil wala siyang lugar sa kwentong kanyang isinusulat. Inatake si Desai ng mga skeleton at duguan siya ngunit nilapitan pa rin niya si Yuro at sinabi niyang kailangan niyang isulat ang tunay niyang damdamin. Ipinakita ang araw ng pagtatapos ni Yuro ngunit walang pakialam ang kanyang ama dahil abala ito kay Hakari, at nalungkot si Yuro nang makita ang ibang estudyanteng may kasamang magulang.
Bago pumasok sa trabaho, inutusan siya ng ama na alagaan si Aari kaya pumasok siya sa paaralan, ngunit pag-uwi niya ay sinampal siya ng ama dahil lumala ang kalagayan ni Hikari habang wala siya. Lumabas ng bahay si Yuro na iniisip na gusto lang naman niyang mapansin, ngunit nabangga siya ng truck at nadala sa ibang mundo. Umiiyak si Yuro at sinabing isa siyang masamang kapatid, ngunit niyakap siya ni Hikari at naunawaan niyang siya ang dahilan ng paghihirap ni Yuro. Napagtanto ni Desai na nawalan ng pag-asa si Hikari sa dating mundo nang mawala si Yuro kaya siya rin ay nabangga ng truck. Matapos makarating si Hikari sa bagong mundo, sinabi niya kay Wolf na lalakas siya upang talunin ang Dark Lord dahil nais niyang mabuhay ng malaya si Yuro at maging masaya ito sa mundong iyon. Inihanda ni Desai ang pagpapabalik sa kanila sa orihinal na mundo at biglang bumalik sa batang anyo si Hikari habang ang lahat ng nasugatan dahil kay Yuro ay gumaling. Humingi siya ng paumanhin sa lahat ng gulong na gawa niya at nagpasalamat kay Wolf sa pagbibigay sa kanya ng sandaling kabataan. Naipadala sila pabalik sa kanilang mundo, at nang magising si Aari ay inakala niyang panaginip lamang ang lahat ng nangyari. Nakikita natin si Doren na ipinagtatanggol ang kastilyo habang umatras ang mga kalaban kaya nagdiwang ang mga duwende sa paniniwalang tapos na ang laban, ngunit sinabi niya na hindi pa nila ito matatawag na tagumpay hanggat hindi bumabalik si Wolf kasama ang iba. Naghanda si Desai at ang grupo na umalis ngunit biglang gumuho ang kisame at lumitaw ang Fallen Angel of Misery na nagsabing naroon siya upang lipulin sila. Inatake siya ni Wolf gamit ang isang napakalakas na salamangka ng hangin at namangha ang mga babae sa lakas ng kanyang mahika ngunit hindi ito nakaapekto sa Fallen Angel na nagpaliwanag na ang kanyang baluti ay nagbibigay sa kanya ng immunity sa mga salamangka. Sinubukan ni Toro na gawing bus ang kalaban ngunit hindi ito gumana kaya sumugod si Tama at inatake siya gamit ang kanyang ultimate move ngunit madali itong hinarang. Ipinatawag ng Fallen Angel ang kanyang espada at naghanda siyang patumbahin si Tama ngunit hinarang ni Nier ang kanyang atake na siyang Sumaira sa espada. Nakilala ng Fallen Angel ang sandata ni Nier at nainteresan siya kaya sinabi niyang pagbutihin pa niya ang kanyang kakayahan bago tumalon palayo. Pinasalamatan ng lahat si Nier sa pagliligtas sa kanila. Kinagabihan ay nagdiwang ang lahat sa kastilyo at sinabi ni isa na masaya siyang nagkaroon ng masayang wakas ang magkapatid ngunit nagsimulang magduda si Wolf sa mga pamamaraan ng simbahan dahil sa tingin niya ay ipinatawag lamang ang magkapatid para sa kaginhawaan ng simbahan at hindi sila naging masaya sa mundong ito. Lumapit si Melo sa pamilyar ni Wolf ngunit agad siyang tinanggihan kaya nalungkot siya at sinabihan siya ni Desai na magpakatatag. Bigla niyang nakita ang isang kakaibang babae at nakilala niya ito bilang si Saki. Sinabi ni Saki na masaya siyang makita siyang muli at agad siyang inimbitahan ni Desai na tapusin ang sinimulan nila at magtatalon silang magkasama mula sa isang gusali ngunit tumanggi si Saki at sinabing nagbago na siya dahil masigla na ang itsura niya at hindi na siya ang taong nakilala niya noon. Sinubukan ni Desai na kumbinsihin siyang miserable pa rin ang kanyang buhay ngunit dumating ang kanyang mga kasama at sinabing nagmamadaling dumating si Melo kaya tinanong nila kung ano ang nangyari. Napagtanto ni Saki na may nahanap na si Desai na mas mahalaga kaysa kamatayan sa mundong ito kaya sinabi niyang hindi na siya maaaring makasama nito at umalis habang tinatawag siya ni Desai. Napagtanto ni Annette na siya ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Kinabukasan ay binisita nila ang guildmaster ng Blacksmith Guild na si Rhodos at nalaman nilang siya ang gumawa ng kanilang mga kagamitan ngunit hindi mapakali si Desai dahil sa sinabi ni Saki kaya ininom niya ang kanyang mga pills at nawala ng malay. Tinanong ni Nier si Rhodos tungkol sa kanyang espada na pag-aari ng kanyang ama at matapos itong suriin ay sinabi ni Rhodos na napakahusay ng espada para kay Nier at kailangan pa niyang maging mas malakas upang maging karapat-dapat dito. Biglang sumakay si Desai sa isang makina at binalaan siya ni Rhodos na hindi pa maayos ang lakas nito at maaari siyang mapatay ngunit wala siyang pakialam at sinabi niyang gusto niyang mamatay bago siya umalis habang hinahabol siya ng kanyang mga kasama. Pagkatapos ay ipinakita ang mga Fallen Angel na may pagpupulong kasama si Saki na mukhang nasa mabuting kalagayan. Tinanong siya ng isa tungkol sa muli niyang pagkikita kay Desai at tinawag itong kanilang kaaway, ngunit sinabi niya na may kapangyarihan si Desai na baguhin ang mundo at sinabi niyang kahanga-hanga pa rin siya tulad ng dati. Bumalik ang eksena sa mga kasama ni Desai at nalaman nilang nawala siya, ngunit may isang lalaki na nag-alok ng tulong at sinabing naroon sila sa nayon kung saan nagpahinga ang bayani bago pumunta sa kastilyo ng Demon Lord. Ipinakita niya ang tanyag na rebulto ng bayani na nakikipaglaban sa Demon Lord. Ngunit sinabi ni Tama na parang tumatakbo ito palayo kaya ipinaliwanag ng lalaki na dati itong mukhang bayani ngunit nasira ng may isang kakatuwang tao na sakay ng kakaibang sasakyan ang bumangga rito. Napagtanto nilang si Desai ang tinutukoy at naisip nilang sundan siya, ngunit sinabi ng lalaki na papunta si Desai sa dambana sa dulo ng nayon na patungo sa ipinagbabawal na lupain na tinatawag na Orange.
Nakilala ito ni Annette bilang tirahan ng Fairy Queen, ngunit sinabi ng lalaki na hindi raw makararating si Desai roon dahil kailangan niyang lampasan ang 3 pagsubok at tanging ang bayani pa lamang ang nakagawa nito kaya inaakala niyang babalik din si Desai. Ipinakita si Desai na sinusubok ng malalaking nilalang ngunit mabilis niya silang nilampasan, nilaktawan ng mga pagsubok at pumasok sa isang kakaibang portal na nagdala sa kanya sa ipinagbabawal na lupain. Sinalubong siya ng Fairy Queen na si Obers at sinabing siya ang ikalawang taong nakarating sa kanya. Inakala ni Desai na nasa paraiso na siya at iniisip niyang patay na siya. Lumitaw ang mga engkantadang sina Elo at Solo at inutusan siyang yumuko sa Reyna. Ipinaliwanag ni Obers na nagbibigay siya ng proteksyon sa mga taong bumibisita at sinabi niyang kailangan niyang magdala ng kapayapaan sa mundo. Tinanong niya kung ano ang kailangan upang iligtas ang mundo, kung absolutong kapangyarihan ba o pagtitiwala sa iba, ngunit sinabi lamang ni Desai na gusto na niyang mamatay at ayaw niyang iligtas ang mundo dahil pagod na siya at iniwan siya ng kanyang soulmate. Inisip ni Solo na baliw siya, ngunit alam ni Obers na natanggap niya ang basbas ni Isa at nagtaka kung bakit siya ang pinili dahil kilala si Isa bilang lubhang tapat. Ibinunyag ni Desai na binigyan siya ni Isa ng walang hanggang pampakalma at inalok si Obers na subukan ito kaya nagalit si Solo at nagbantang papatayin siya. Ipinaliwanag ni Obers na nabigo ang bayani na magdala ng kapayapaan at nagulo ang mundo dahil sa mga otherworlder na nagpapalabo ng hangganan ng mabuti at masama kaya hindi ito maresolba ng isang matuwid na tao, at naniniwala siyang si Desai ang maaaring kailanganin ng mundo. Hinipo niya si Desai at sinabi na muli siyang makakapiling ng kanyang soulmate sa dulo ng kanyang paglalakbay at hinikayat siyang magpatuloy sa buhay. Inakala ni Desai na pinapalakas lamang niya ang kanyang loob ngunit nagpasalamat pa rin siya. Binigyan siya ni Obers ng isang pamamaalam na regalo at sinabing gamitin ito kung kakailanganin niya ang tulong ng mga engkanto bago siya ma-teleport palayo. Bumalik ang eksena sa kanyang mga kasama na naghihintay at inisip ni Nier na sumuko na si Desai matapos siyang tanggihan ni Saki, ngunit bigla siyang bumagsak sa rebulto at humingi ng paumanhin sa pag-aalala sa kanila. Nagalit ang lalaki dahil muli na namang nasira ang rebulto. Ngunit ginamit ni Desai ang isang sipol upang tawagin si Solo at inutusan niya itong ayusin ang rebulto. Tumanggi siya ngunit tinawag siya ni Obers at binati ng good luck kaya napilitan siyang sumunod. Umalis ang grupo ni Desai sa kastilyo at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay dahil nais niyang muling makasama si Saki. Naniniwala ang lahat na babaguhin niya ang mundo ngunit nagtataka sila kung kapayapaan ba o kaguluhan ang kanyang dadalhin dahil ang kapalaran ng mundo ay nakasalalay sa kanya.